Ilan nagbebenta umano ng droga ang nasa kote sa magkakahiwalay na bypass operation sa ilang probinsya. Sa Cebu City, may magmanugang pang nagtutulak umano ng droga at ikinukubli ito sa pagbebenta ng ulam. Narito ang mainit na balita. Napalabas sa mga estudyante ng isang Chinese school sa Ormoc City, Leyte nang may sumiklab na apoy sa ground floor ng gusali pasado alas 2 ng hapon. Napaiyak pa ilang mag-aaral dahil sa insidente. Kwento ng isang guro, may gurong sumigaw na may sunog, kaya nagunahang tumakbo palabas sa mga bata. Pero di nila nagamit ang fire exit dahil naroon umano ang apoy. Sa inisyal na investigasyon, isang napabayaan umanong electric water boiler ang pinagmula ng apoy. Inaalam pa kung magkano ang halaga ng pinsala sa sunog. Wala namang napaulat na nasaktan. Huli sa aktong nagbebenta ng iligal na droga ang magmanugang na ito sa Cebu City. Sa bypass operation sa kanila mismong tindahan, isang pulis na nagkunwaring customer ang inabutan umano ng nakababatang suspect na maliit na sachet ng pinaniniwalaang shabu. Ayon sa pulisya, nagtutulak ng droga ang nakatatandang suspect at ikinukubli ito sa pagbebenta ng ulam. Nakuha pa sa dalawa ang aabot sa 250,000 pesos na halaga ng mga iligal na droga. Di na itinanggi ng mga suspect ang kasalanan. Ikinaalarma naman ng mga pulis sa Bangged Abra ang impormasyong ginagamit umano ng isang sindikato ang ilang high school student sa pagtutulak ng droga sa lugar. 5 suspect ang binabantayan ng pulisya. Binibigyan na rin sila ng counseling ng paaralan na nagsawa na rin sa informative drive para malayo ang mga estudyante sa masamang bisyo. May nahuli naman ng pulisya na 4 na taong gumagamit at tulak umano ng droga sa naturang bayan. Ang isang suspect na room boy umano ng isang lodge, nagbebenta umano ng droga sa mga customer na nagpapanggap namang mag-check-in sa lugar. Na-recover sa kanila ang ilang pakete ng droga, marked money at iba pang drug paraphernalia. Itinanggi ng mga suspect ang paratang. Nakakulong naman ngayon ang lalaking ito sa PIDEA Regional Office sa Zamboanga City matapos masakote sa isang bypass operation. Nakuha sa kanya ang 50 gramo ng hininalang shabu na may halagang 140,000 pesos. Depensa ng suspect, napag-utusan lang umano siyang dalhin ang pakete sa isang tao pero bigo siyang maipaliwanag kung kanino ito galing. Nawala na sa forma ang 2 van na nagkabanggaan sa isang kalsada sa Tumawini, Isabela. 3 ang patay sa aksidente. Ang 10 nasugatan nasa ospital na ngayon. Base sa inisyal na investigasyon, pasalubong ang 2 van na pareho ring nag-overtake sa mga sinusundang sasakyan kaya nagkasalpukan. Sa Sulu, nasabad ng BFAR ang aabot sa 300 kahong may lamang iba't ibang uri ng mga kabibe. Ayon sa pulisya, ibebenta umano ang mga kabibe sa ibang bansa. Sa kanilang taya, aabot sa 6 hanggang 7 milyong piso ang halaga ng mga kabibe.